Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa sumapit na trade deadline, ang pinag-uusapan nga ng madami ay ang Jimmy Butler trade patungo sa Golden State Warriors, ang blockbuster trade ni Luka Doncic and Anthony Davis, ang pagkakalipat ni De'Aaron Fox sa San Antonio Spurs, pagkakapunta ni Brandon Ingram sa Toronto Raptors, ang mga galaw na ginawa ng Milwaukee Bucks at ng Los Angeles Clippers at iba pa. Subalit sa palagay ko nga ang isa sa mga trade na na-overlook o hindi gaanong nabibigyan ng pansin na posibleng may malaking impact sa NBA ay ang DeAndre Hunter trade patungo sa Cleveland Cavaliers. Ang Cavs ngayong regular season ay wala namang problema sila kung tutusin. In fact, hawak nga nila ang best record sa Eastern Conference. Ganun pa man, alam naman natin na ang playoffs ay battle of matchups nga ito. At kontra sa reigning champions Boston Celtics ay dehado sila dito base sa kanilang mga previous games. Dahil kaya ngang i-shutdown ni Jrue Holiday at Derrick White si Donovan Mitchell at Darius Garland at proven na nga yan. Subalit sino nga bang tatao kay Jason Tatum at Jaylen Brown bago sila gumawa ng trade? Si George Niang, Max Strus, Ty Jerome, Dean Wade, Sam Merrill. Good luck nga sa Cavs kung ganito mga kaibigan. Kung napanood nyo nga ang playoffs last season ay napakasimple lang naman ang ginagawa ng Celtics at ito ay ang hahanapin ni Jaylen Brown at Jason Tatum ang weak link sa depensa o ang mismatch, at kapag nagawa nila ito ay mag-a-ISO na sila. Since mismatch nga ito ay naiiwan nila ang depensa kung one-on-one, at kapag nag-double team naman, swing pass na lamang ito hanggang sa mahanap nila ang open shooter dahil may tira nga sa labas si Holiday, Derrick White, Sam Hauser, Peyton Pritchard, Porzingis, Horford at iba pa. Kaya nga nilang maglaro ng 5-out offense at kadalasan ay ito ang gamit nilang pantambak sa kabilang team. Kaya naman kung gusto mo nga na mabawasan ng sakit ng ulo mo laban sa Celtics ay kailangan na may wing player ka na kayang dumepensa kay Tatum at Jaylen Brown. Nakita nga natin ng New York Knicks na gumawa ng trade upang makuha si OG Anunoby at Mikal Bridges. Isang galaw na obviously ay paghahanda para kay Tatum at Brown kung sakali man na makatapat nila ito tuwing playoffs. At ang trade nga na ginawa ng Cavs para kay DeAndre Hunter ay ganito din nga ito. Sa Hawks ay nag-average siya ng 19 points per game off the bench ngayong season. Ganun pa man ay hindi nga scoring ang hinihingi ng Cavs sa kanya ngayong parte na siya ng starting 5. Basically ay 3-and-D player siya ngayon at mas focus siya ngayon sa depensa dahil butas nga ang perimeter defense si Donovan Mitchell at Darius Garland. Ang NBA ay copycat league. Gayahan nga ito, nag-champion ng isang team na may 5-out offense. Ngayon ay halos lahat ng team ay gustong maglaro ng ganitong opensa. Well, ang Cavs nga ay may dalawang big man sa front court kay Evan Mobley at Jarrett Allen, at gusto nga nilang isalungat ngayon ang lineup na meron ang reigning champions Boston Celtics. Sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup na meron sila upang matalo ang Boston Celtics sa isang 7-game playoff series?